Nagkililiwit ng hidiputa niya sa kakasinghot. Siya ang pumipirma ng budget habang siya nakaupo. Sinabi nga niya, nakita niya yung mga budget insertion na yan. Anong sabi niya? Huwag galawin yan. Siya pa talaga ang may lakas ng loob na magsabi na politically motivated. Imagine mo, ang galing magbaliktad ng mga addictus. Ganito ang mga scammer. Katulad ng mga ginagawa na nagpapanggap yung mga supporter ni double agent, ng supporter ni Amy Marcos. Yung mga bang na yan na ang galing nila magbaliktad yung mga paggugurgur. Kunyari, example lang, kung sila yung gumugurgur ng tao, sila yung nagnanakaw, ibabaliktad nila sa atin. You know the pattern na nakikita mo, na harap-harapan, nangihingi sila ng pera sa inyo, tapos ibabaliktad kay Maharlika. This is the pattern with the Marcos Jr. na ginagawa kay sa mga Duterte. Babaliktarin ka. Talagang lolokohin kayo na si Maharlika, ganito, ganyan. Na kahit wala kayong nakikita, it's the same thing na ginagawa ni Marcos Jr. na siya daw ay pinopolitika. Siya nga'y namumulitika eh. Sila nga'y nagpahuli dun sa vlogger na nagpost ng nabugo, tapos jajarilin, kinulong na nila, hinuli na nila. You know what I mean? Ganito po ang mga scammer. So you have to be very careful. Talagang babaliktarin. Kapag ganito yung tao, alam nyo na. Ito ang ginagawa ni Lisa Tanas. Ito ang ginagawa ng mga kalaban ng bayan. Sila yung nagnanakaw, babaliktarin ka. Ngayon sila na ang ape, sila ang star witness. But look at Romualdez now. Lumabas. Talaga siya yung tinuturo na siya ang utak ng lahat. Then siya pa ang magsabi na, gagamitin ko ang aking kaalaman, yung aking personal knowledge para magkipagtulungan. Eto yun, mga kababayan. So mag-ingat kayo sa mga ganun tao. Sabi ni Bangag Jr., gusto nila akong tanggalin, kaya dinadawit nila ako sa flood control project. Sabi sa balita nila, naniniwala si Bangag Jr. na nais siyang alisin sa pwesto, kaya sinisisi at dinadawit siya sa flood control projects. Naninindigan ang bangag na Pangulo na wala siyang kasalanan dahil alam niya ang kanyang ginagawa at politically motivated lamang ang mga tirada sa kanya. Kata mo, sabi ko sa inyo, ganun sila mambaliktad. Wala siyang alam. Siya ang pumirma ng budget. Siya ang pumipirma ng budget habang siya nakaupo. Sinabi nga niya, nakita niya yung mga budget insertion na yan. Anong sabi niya? Huwag galawin yan. May basbas yan. Gawa nilang mag-asawa yan. Gawa nila ng yung evil triumvirate nila ng pamilyang yan. Tapos wag siyang idamay. Itong julol na to. Sabi pa, ang tugon ni Bangag sa kanyang komento tungkol sa posibleng umabot sa kanyang pintuan ang ginagawang investigasyon sa flood control. Bakit ganito ang balita? Ano ba to? Umabot sa kanyang pintuan ang ginagawang investigasyon. Hindi ba umabot sa kanyang opisina? Okay? ChatGPT ba to mga hitad? Sa flood control project dahil siya ang lumalagda sa national budget at inituro ang ilang individual na sangkot sa anomalya sa infra program. Kayo nga mga tagapagbalita, sino tong dyaryo na ito? Ano tong dyaryo na ito? O sige na nga, huwag na nga alawayin yung dyaryo na ito. Ayusin niyo naman yung balita ninyo, umaabot sa kanyang pintuan. Wala namang ganyang Tagalog. Umaabot sa kanyang opisina o sa pagmumukha niyang addictus. Yan, maintindihan ko pa yan. Yan ang ilalagay ninyo. Ano pa sinasabi dito? Alright. On this, sabi niya, I'm confident that whatever might be slang at the administration, that we will be able to show that this is they are politically motivated and do not actually have any validation in fact. Wala daw validation in fact. Kitang-kita ang testimonya ni, yun nga, mga testimonya katulad ni Orly na nag-deliver si Orly sa kanyang pinsan na si Tambaloslos, then nag-deliver sa Malacanang, kaya again, sinuspend nila ang investigation. Di ba? Nabulol-bulol na, ngiwi-ngiwi na, not to do about corruption. Di ba? Nagkililiwit ng hidiputa niya sa kakasinghot. That is to do about politics. Gusto nila akong tanggalin, sabi niya. Gusto ka tanggalin ng mamamayang Pilipino dahil authenticated yung paging addictus mo. So kitang-kita ninyo na si Bangag Jr. ay tunay na namumulit kasi sila. Ganyan ang style ng mga pang-rebuilding style, pang-makakaliwang grupo, na sila ang gumagawa, mga palangga ng katarantaduhan, tapos ibabaliktad kay PRRD, kay Inday Sara. And now, sabi nga, nililiis na ngayon ni Remulla ang issue dito sa flood control. Papunta kay Senator Bongo, papunta kay Pangulong Duterte, at papunta yan kay Sara. Sabi ko, ako nandiyan ako, baka mapunta din yan sa akin. Kahit hindi ako taong gobyerno, gagawa sila ng kwento. Kasi optics lang naman yan eh. Pag nirelease nila sa media, naku, si Maharlika, may flood control, chuchu, kunwari, na siya ay ganito, ganyan. Nakita niyo kung paano nila sirain, di ba? Paano nila politikahin ang
Well, that's how the evil administration worked. Ganon sila gumawa ng kajuta-jutahan. Sinabi ni Remulla na naniniwala daw siya na pinoprotektahan ng mag-asawang Diskaya si Senator Bongo. O, list na naman yan. Dito sa mga proyekto na to. Nakita ninyo, hindi pa nga nila nasusulba. Diba? Gusto na nilang pagtakpan si Tambaloslos. Gagawin na nga nilang state witness para burahin na yan sa isipan ng tao. Kasi ang mga tao naman, yung iba naman mga kapwa natin Pilipino, hindi rin nag-iisip ng maayos. Kalimutan na si Romualdez, nakalimutan na si Zaldico, kinalimutan na si Ralph Tulfo na gumagastos ng $73,000 sa paglalaklak ng alak, 42,000 in one night, di ba? Tapos eto na naman si Senator Bongo na naman ang kanilang tinitira ngayon. At sabi ko nga, lahat ng mga kaalyado ni Pangulong Duterte, bobombahin talaga nila. Kaya sinabi ko naman sa inyo 2023, kaya nainis ako dyan nung nakita ko si Senator Bato, si Senator Bongo sa Malacanang. Naalala yung sabi ko, nainis ako sa kanila. Sabi ko na gano'n, huwag kayo makapag-chami-chami sa mga hayop na yan. Hindi kayo sisinuhin yan.